Magandang tanghali. Ipinahayag ng AFP na planado ang isasagawa nilang all-out war laban sa New People's Army. Sinabi ni AFP spokesman Edgar Arevalo na ang tanging miyembro lamang ng NPA na ayaw maisulong ang kapayapaan ng kanilang tutugisin. Much as it was called all-out war, we are going to be surgical, we're going to be deliberate, these operations will be planned. What we are targeting are only those members of the New People's Army who would not want peace to prosper. Aabot sa 5,000 NPA members ang target ng operasyon ng AFP. Samantala, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, uunahin nilang arestuhin ang mga hindi susukong National Democratic Front of the Philippines consultant bago magsagawa ng operasyon. Ayon kay Lorenzana, bukas ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga susukong rebelde. Samantala, natanggap na ng NDFP ang liham mula sa pamahalaan na nagkakansila sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Ang JASIG ang nagsisilbing proteksyon ng mga NDFP consultant at iba pang kasama sa peace talks upang hindi sila maaresto. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Kinansila na ng pamahalaan ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Taong 1995 nang lagdaan ng pamahalaan at National Democratic Front ang JASIG na nagpaprotekta sa kaligtasan at kalayaan ng mga peace negotiator, consultants at iba pang kalahok sa peace negotiations ng magkabilang panig. Sa ipinadalang liham ni Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Doresa kina Communist Party of the Philippines o CPP founder at NDF Chief Political Consultant Jose Maria Joma Sison at NDF Panel Chairperson Fidel Agkawili, ang JASIG termination ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagpapatigil nito sa ongoing peace talks. We intend to acknowledge it soon, yes. Ibig sabihin, acknowledge namin. Then 30 days later, ito yung grace period, yung given to by under the JASIG para ma-terminate effectively ang peace talk. Kapag hindi na epektibo ang JASIG, maaari ng arestuhin ang mga pansamantalang pinalayang peace consultants at mga kasamahan nito. Bibigyan naman ng kalayaan ng NDFP ang kanilang mga consultant na magdesisyon kung susuko o hindi sa pamahalaan. Kanya-kanyang desisyon yan. Kung yung iba ay dahil sa matanda na ay ayaw na, hindi na nila kayang mag-go o mag-ano, then ano yun, maunawaan naman yan kung sila ay gusto nilang bumalik sa bilangguan. Yung mga iba naman na may kakayanan pa, kanya-kanya, individual decision yan. Wala kaming i-instruct sa kanila. Kaugnay nito, iginiit ni NDF Chief Peace Negotiator Fidel Agkawili na dapat palayain ng pamahalaan si Ariel Arbitrario na inaresto noong isang araw. Hindi, we are asking for his release kasi nga hindi pa naman effective ang termination nila ng JASIG, 30 days pa. So dapat palayain nila si Ariel, no? Samantala, pinabulaanan naman ng NDFP ang napaulat na gumastos ang pamahalaan para sa kanila habang isinasagawa ang peace negotiations. Kami po sa NDFP delegation, lahat yan paid for. Yung travel fare at saka yung accommodation paid for by the Royal Norwegian Government. Walang contribution dyan ang GRP. Sa ngayon, hinihintay ng National Democratic Front ang susunod na hakbang na pamahalaan kung ipagpapatuloy ba o tuluyan ng tutuldukan ang usapang pangkapayapaan. Ang peace negotiations two parties yan. Kung yung isang partido ayaw na, ano magagawa ng kabilang panig, di ba? Ganyan na nangyayari. So, sila, kami, we will go by the agreements as the provisions provided for in the agreement. After 30 days, we will consider the peace negotiations terminated. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin ang Department of Justice laban sa 20 NDF Peace Consultants. Ito ay matapos na kansilahin ng pamahalaan ng JASIG. Nakikipag-ugnayan na rin ang Justice Department sa National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa mga pangalang nasa Lookout Bulletin ng DOJ.
maaari lamang makalabas ng bansa ang taong nasa lookout bulletin kung may pahintulot ang Department of Justice. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na umabot sa 1,000 bagong miyembro ng New People's Army o NPA ang na-recruit habang nagsasagawa ng peace talks ng pamahalaan at CPP, NPA, NDFP. Mula sa Quezon City, may report si Brian De Paz, live. Yes, Brian. Lord, magandang tanghali. Inihag ni Lieutenant Colonel Ernesto Garcia ng Civil Relations Group ng AFP na nakapag-recruit ang New People's Army ng 1,000 miyembro. Bukod dito sa 3,700 na naunang iniulat ng AFP na bilang ng NPA. Isinagawaan niya ang recruitment sa kasagsagan ng peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front. Ayon sa AFP, sinamantala ng rebelding grupo ang pagkakataon upang madagdagan ang kanilang puwersa. Naniniwala ang AFP na ang NPA ay sintomas lang ng problema na dapat matugunan ng pamahalaan, partikular ang issue ng kahirapan o paghahatid ng basic services. Ayon kay Colonel Garcia, kahit punuin pa ng mga sundalo ang bansa pero hindi naman nasusolusyonan ang dahilan ng pagre-rebelde ay baliwala rin ito. Sa kabila nito, tiniyak ng hukbong sandatahan na ang kanilang all-out war laban sa NPA ay magiging maingat at umaasa na magpapatuloy ang peace talks. Ayon naman sa political analyst na si Professor Clarita Carlos, kaya kayang matugunan ng pamahalaan ang problema ng bansa sa mga rebelding grupo lalo't may roadmap ng administrasyon. Ikinalulungkot lang ni Professor Carlos na nagkaroon ng problema sa peace talks ng pamahalaan at NDF, ngunit may solusyon naman niya ang pamahalaan na maaaring magawa dito. Ayon pa kay Carlos, malaking bagay ang koordinasyon na ginagawa ng AFP at pambansang pulisya upang labanan ang mga teroristang grupo. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz, nagulat mula sa Quezon City. Dinismiss ng nabunturang Compostela Valley Regional Trial Court ang murder charges laban kay kilusang Mayo 1 labor organizer Roderick Mamuya. Ito'y matapos mabigong patunayan sa korte ng ipresentang witness ng Armed Forces of the Philippines na miyembro ito ng New People's Army. Si Mamuyak ay kasamang naaresto ni National Democratic Front of the Philippines Consultant Ariel Arbitrario sa Davao City. Samantala, nanatili namang nakakulong si Arbitrario sa Compostela Valley Province Jail at nakatakdang dinggin ng korte ang kanyang motion to quash bukas. Inaasahang seserpitakahang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-amyenda sa batas upang muling maipatupad ang Mandatory Reserved Officers Training Corps o ROTC sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Narito report ni Rosalie Cos. Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa cabinet meeting nito kahapon ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC para sa grade 11 at 12 kapwa sa private at public schools. Taong 2002 nang gawing optional ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang dating mandatory ROTC dahil sa mga irregularidad at pang-aabuso, kabilang na ang pagkasawi ng isang University of Santo Tomas ROTC unit member na si Mark Welson Chua. Pinalitan ito ng National Service Training Program o NSTP. Sa Facebook post naman ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, sinabi nitong naging masusi ang talakayan ng gabinete sa issue bago ito tuluyang aprubahan ng Pangulo. Kasunod nito ay nagbigay din ng presentasyon si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa proposed amendment ng Republic Act 7077 o ang Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. Bago maipatupad ang mandatory ROTC, kinakailangan muna itong amyendahan gayon din ang NSTP law. Isa rin ito anya sa mga inaasahang isusulong sa Kongreso at Senado at certified as urgent din ni Pangulong Duterte. Samantala, aprobado na rin ni Pangulong Duterte ang pagkakaroon ng Unique Identification Card System para sa mga overseas Filipino worker. Ayon kay Undersecretary Abella, sa pamamagitan ng OFW ID card, mas magiging madali ang pakikipagtransaksyon nila sa government at private agencies. Magiging mabilis ang access ng OFW records sa mga ahensya ng gobyerno. Magagamit din ito bilang debit ATM card sa OFW's bank at beep card sa LRT at MRT. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang.
Kasalukuyang tinatalakay sa lower house ang panukalang pagkakaroon ng national identification. At mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribuhok live. Magandang tanghali sa iyo, Nel. Waila, sinimulan muli ng pagtalakay ngayong umaga ng House Committee on Population and Family Relations ang pagkakaroon ng Filipino Identification System sa bansa. May 19 na panukala ngayon na nakahain sa lower house kaugnay ng pagkakaroon ng national ID. Sa ilalim ng panukala, pag-iisahin ang lahat ng government-issued IDs. Batay sa panukala ni Quezon City Representative Feliciano Belmonte, ang Pilipinas ang isa sa 9 na bansa sa mundo na wala pang national ID system. Ang ID na ito ang siyang ipipresenta sa lahat ng transaksyon bilang requirement sa pagkuha ng passport, driver's license, pagpa-file ng application para sa serbisyo at pagkuha ng benepisyo sa SSS, GSIS, PhilHealth at Home Development Mutual Fund. Layo nito na maiwasan ang mahabang pila sa mga government agency at maiwasan na rin ang korupsyon. Ngunit ilang problema pa rin at mga issue ang nakikita ng ilang mga opisyal ng pamahalaan na dumalo sa pagdinig. Ayon kay National Economic Development Authority Director Tema Manuel, kailangang maisama sa panukala ang probisyon na pagpapataw ng parusa sa sino mang maglalabas ng pribadong impormasyon na gagamitin lamang sa kapakinabangan ng mga outsourcing company. Kailangan rin anyang matiyak ang privacy ng bawat individual na mapapasailalim ng national ID. Waila. Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok, live mula sa House of Representatives. Susunod, pamamasada ng mga jeep sa EDSA Guadalupe. Lilimitahan na ng MMDA simula sa Lunes, Pebrero 13. Light Rail Manila Corporation plano magtayo ng temporary station para sa mga pasahero habang hindi pa nasisimulan ang konstruksyon ng MRT-LRT Common Station. At daan-daang pamilya na biktima ng sunog sa Parola Compound sa Tondo, binalikan ang mga natupok nilang bahay para isalba ang mapapakinabangan pa nilang mga gamit. Pinulong ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga grupong maapektuhan ng panukalang paglilimita sa mga pampasaherong jeep na pumapasada sa EDSA. Mula sa Makati City, may report si Joan Nano live. Joan? Yes, Floor, nagsagawa nga ngayon ng konsultasyon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga opisyal ng Barangay Guadalupe Nuevo dito sa Makati City kung saan nga tinalakay itong planong paglilimita sa mga pampasaherong jeep na dumaan sa EDSA. Kabilang nga sa mga kinausap ngayon ng MMDA at ng mga barangay official ang mga grupo ng tricycle operators, jeepney operators, market vendors at grupo ng mga negosyante dito sa may area ng EDSA Guadalupe na siyang maapektuhan nga ng gagawing bagong sistema sa trapiko. Batay nga sa plano, hindi napapayagan dumaan sa EDSA northbound lane ang lahat ng mga pampasaherong jeep na bumabiyahe dito sa may area ng Guadalupe na may rutang C5 Market, Bonifacio Global City at Pateros sa Taguig. Sa halip nga na dumaan sa EDSA, ang lahat ng mga pampasaherong jeep sa may bahagi ng Magsaysay Street ay kinakailangan ng dumaan sa P. Burgos Street at kakanan palabas ng P. Victor Street. Sisimulang ipatupad ng MMDA ang naturang sistema sa Lunes, February 13. Pabor naman sa planong ito ang mga transport group. Subalit ipinakiusap nga ng mga ito sa MMDA na dapat natiyakin na magiging maayos at maluwag ang alternatibong ruta na ibibigay sa kanila. Tiniyak naman ng MMDA na mas paiigtingin pa nila ang kanilang mga clearing at anti-illegal parking operations sa natulang lugar, lalo't maraming ang mga sidewalk vendors ang nakapwesto sa nasabing area. Ang lahat ng mga jeepney driver na lalabag sa patakarang ito ay papatawan ng disregarding traffic signs at pagmumultahin ng halagang 500 pesos. Bagaman nasa 100 metrong haba lamang itong lugar na masasakop ng bagong polisiya, kumpiyansa pa rin ang MMDA na malaki ang magiging epekto nito sa pagpapaluwag ng trapiko sa EDSA. Floor? Joan Nano nagulat mula sa Makati City. Plano ng Light Rail Manila Corporation na magtayo ng temporary station malapit sa lugar na pagtatayuan ng common station upang makapagserbisyo sa mas maraming pasahero. Mula sa House of Representatives, may report si Mon Hocson live. Yes, Mon.
Yes, Lord, malaki daw ang may tutulong ng pagtatayo ng isang temporary station habang nade-delay pa ang pagtatayo ng common station yan sa bahagi ng North Avenue. Ayon sa LRMC, makakatulong ito upang mapataas ang ridership ng LRT Line 1 ng 20 to 40,000 commuter. Ayon kay LRMC CEO Rogelio Babe Singson sa isinagawang Transport Committee hearing kanina, 10 hanggang 12 buwan nila ito kayang maitayo kumpara sa 3 taon na aabutin sa pagtatayo ng common station. Subalit kailangan pa rin maglakad ng mga commuter ng 400 to 600 meters mula sa MRT North Avenue Station kung nais nilang makasakay sa LRT Temporary Station. Ayon sa LRMC, malabo pa kung papayagan nila na makadaan ang MRT line sa naturang stasyon. Nasa kapangyarihan umano ng Department of Transportation kung papayagan na makadaan ang mga tren ng MRT Line 3 at mangangailangan pa ng maraming upgrade gaya ng signaling system. Nag-alala naman ang mga kongresista na baka maipasa sa mga commuter ang gasto sa pagtatayo sa common space sa temporary station na tinutulan naman ni Singson at sinabing kayang bawiin sa dami ng mga commuter na gagamit dito. Ayon kay Singson, naabuti ng 250 to 280 million pesos ang gagastusin sa pagtatayo ng temporary station kumpara naman sa 2.8 billion na gasto sa pagtatayo ng common station. Ang latest, balik sa iyo, Lord. Mon Hocson nagulat mula sa House of Representatives. Umahanap na ng paraan ng Department of Energy upang hindi mapasan ng mga consumer ang nakaambang dagdag singil sa kuryente dahil sa Malampaya shutdown. Narito ang report ni Joan Nano. Mayroon ang nakaambang dagdag singil sa kuryente sa susunod na buwan bunsod ng Malampaya maintenance shutdown na nagsimula noong January 28 at matatapos sa February 16. Sa pagtaya ng Meralco, nasa 1 peso and 44 centavos kada kilowatt hour ang madaragdag na singil sa kanilang mga customer sa oras na matapos na ang shutdown. Nangangahulugan ito na nasa 288 hanggang 720 pesos na dagdag bayarin sa monthly bill ng Meralco customers. Muli namang nagpaalala ang Meralco sa publiko na magtipid at bantayan ang paggamit ng appliances upang maiwasan ang paglaki ng bayarin sa kuryente. Medyo wala kang control sa supply at gayon din sa presyo. Ang magagawa mong control is yung sa paggamit mo ng sarili mong mga kagamitan. Sa ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng Department of Energy ang mga paraan upang hindi na maging mabigat sa mga consumer ang nakaambang dagdag singil sa kuryente. Kabilang narito ang pagre-review sa ilang kontrata ng power supply agreement at patuloy na pakikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission hinggil sa kung papaano hahatiin ang dagdag singil na hindi masyadong magiging mabigat sa mga consumer. Pinapatingnan din ni Secretary Cusi kung paano natin mapoproteksyonan yung customer, yung consumer na hindi niya mapasan yung increase sa presyo. Pinapa-review yung kontrata ngayon kung merong party along the chain na pwedeng magpasa nito at hindi yung customer. Samantala, nagkaroon naman ng unscheduled maintenance shutdown ang Sual Power Plant noong Lunes matapos na mag-leak ang isa sa mga tubo nito. Agad namang nagpadala ng kanilang mga tauhan ng DOE sa naturang planta upang alamin at pag-aralan ang sitwasyon doon. Ngunit sa kabila ng nangyaring aberya, ayon sa DOE ay sapat pa rin ang supply ng kuryente at wala namang inaasahang brownout. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Department of Energy. Aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghuhukay sa 4 na malalaking ilog sa bansa. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, noong tanghali, inaprobahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi sa cabinet meeting ang rekomendasyon ni Agriculture Secretary Emmanuel Pinol na umpisahan ng dredging o paghuhukay sa 4 na major rivers sa bansa dahil sa pagiging mabanlik o silted. Ito ang nagdudulot ng pagbaha na sumisira sa mga pananim at ari-arian taon-taon. Batay sa Facebook post ni Secretary Pinol, inatasan ni Pangulong Duterte ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways na ipatupad ang dredging sa mga ilog ng Agusan River, Rio Grande de Mindanao, Pampanga River at maging ng pinakamahaba at pinakamalaking ilog sa bansa, ang Cagayan River. Ang dredging operations ang magsisilbing solusyon upang maiwasan ang pagbaha sa mga lugar malapit sa mga naturang ilog. Una nang napagkasunduan ng DENR, DA at DILG
na ipatupad ang direktiba ng Pangulong Duterte na total log ban sa mga headwater ng 4 major rivers, gayon din ang reforestation sa mga bundok. 2 linggo ang nakalipas ng salantain, matinding pagbaha ang Agusan River Basin, Davao del Norte at Central Mindanao kung saan matinding pinsala ang naidulot sa agrikultura. Floor. Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Tumaas ang presyo ng nickel sa global market ilang araw matapos ipasuspindi at ipasara ni DENR Secretary Gina Lopez ang ilang minahan sa bansa. Narito ang report ni Marge Navarro. Batay sa tala ng London Metal Exchange, ang halaga ng nickel delivery sa susunod na 3 buwan ay tumaas mula $250 bawat tonelada hanggang sa aabot sa $10,500 bawat tonelada. Kasunod ito ng utos ni DENR Secretary Gina Lopez na ipasara at suspindihin ang operasyon ng mahigit sa 20 minahan, maging ang pinakamalaking gold mine sa bansa dahil sa pinsalang idinudulot nito sa kalikasan, lalo na sa mga ilog at watersheds. The mining law says in very specific terms you should not endanger and sacrifice the well-being of present and future generations. When you nuke our rivers and streams and you silt it and you kill our farmlands. Ang Pilipinas ang isa sa pinakamalalaking producers ng unprocessed nickel ore at siyang pinanggagalingan ng 8% ng nickel supply sa mundo. Pilipinas rin ang major supplier ng nickel ore sa China na pangunahing materyales na ginagamit nito sa paggawa ng nickel pig iron o ang mas murang alternatibo sa refined nickel. Sa kabila nito, patuloy na naninindigan si Secretary Lopez na hindi niya babaguhin ang kanyang desisyon at iginiit na ang Pilipinas ay unfit for mining. Kawalan rin anya ng hustisya sa susunod na henerasyon kung magpapatuloy ang mga minahan sa pagsira sa kalikasan. Every time you put up a tailing pond, you're putting our country at risk because one day you're gonna leave. And then what happens to us? I'll be so blatant to say the Philippines is unfit for mining. Marge Navarro, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa pamamagitan ng Executive Order on Freedom of Information ni Pangulong Rodrigo, maobliga ng Chamber of Mines ang DENR na isa-publiko ang detalyadong resulta ng audit sa mga minahan sa bansa. Nakitong report ni Ray Pelayo. Gagamitin na ng Chamber of Mines ang kapangyarihan ng Executive Order No. 2 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Hulyo 2016. Ang kautusang ito ay naglalayong gawing transparent at bigyan ng akses ang publiko sa mga transaksyon ng pamahalaan sa pamamagitan ng Freedom of Information. Ayon sa Chamber of Mines, hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatanggap na kautusan o kopya ng resulta ng mining audit na isinagawa ng DENR. Noong February 2 ay inanunsyo ng DENR ang pagsasara sa operasyon ng 23 minahan sa bansa habang 5 naman ang sinuspindi. Nais malaman ng grupo ang naging basihan ng desisyon ni DENR Secretary Gina Lopez. Primarily to find out what were the reasons for the suspensions and closures. We have to get that data because as of now we don't have any information regarding the reasons why. In fact, what we have heard is the MGB have their own decisions and recommendations, but these were not entirely followed. Sa ilalim ng Executive Order, bibigyan ng 10 hanggang 35 araw ang mga ahensya ng pamahalaan upang asikasuhin ang request. Ang hindi makatutupad dito ay papatawan ng administrative charges. Nanawagan na rin sa Pangulo ang grupo ng mga minahan sa bansa na bosisiin ang naging desisyon ng DENR. Ayon sa Chamber of Mines, magpapatuloy pa rin ang kanilang operasyon hanggat walang formal na kautusan o hindi nilalabas ng DENR ang kanilang mining audit report. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, ididestino sa Basilan at Sulu ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pulis na may iba't ibang kaso na ipinatawag niya sa Malacanang kahapon. Naritong report ni Grace Casit. Galit na kinastigo sa Malacanang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mahigit 300 pulis na may nakabinbing reklamo at kaso. Muli nang binigyan diin na hindi na kailangan ng mga ito ang retraining at sa halip ay ipapadala na lang niya sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, wag na magasto na para dalhin pa kayo dito, doon na kayo ilibing. Wala naman kayong mga
Doon niya pakita yung kalokohan ninyo. Aniya, mayroon na lamang 15 araw ang mga ito upang maghanda at kung ayaw nilang madestino doon ay mabuting mag-resign na lang. Hindi ako mag-retraining. Anong retraining ko sa inyo? Tapos na nag-training ninyo araw-araw. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo, hanapan ko kayo ng mali. Babala rin ng Pangulo sa mga ito na huwag nang sumama o bumuo ng mga sindikato oras na sila ay magretiro na sa serbisyo. I will create a battalion para lang to keep track of your movements because it has been the sad experience of this country that the most vicious criminals are karamihan ex-police or sometimes ex-military man. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, ilan sa mga pulis na ito ay nahaharap sa mabibigat na kaso gaya ng robbery, extortion, pagre-recycle ng mga drugs at mga nagpositibo sa drug test. Habang ang ilan naman ay minor cases lamang gaya ng pagiging late sa trabaho, awol at yung pumapasok lang kapag araw ng sweldo. Mahaharap naman sa kaso ang 48 pulis na hindi sumipot sa Malacanang. Merong 48 na hindi nag-report. So ibig sabihin may kaso na yon kagad na grave misconduct. Meron ding may court hearing. So pinagbigyan natin dahil trabaho nila yun, mag-appear sa court. So kaya hindi umabot ng 300. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantala, hawak na ng Counterintelligence Task Force ang listahan ng unang batch ng mga pulis scalawags na isa sa ilalim sa investigasyon bilang bahagi ng internal cleansing sa Philippine National Police. May report si Lea Ilagan. Hindi palalagpasin ng Counterintelligence Task Force ang sinumang kasapi o opisyal ng Philippine National Police sa gagawing investigasyon sa mga umano'y police scalawag sa kanilang hanay. Ayon kay CITF Chief Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo, desidido aniya silang papanagutin ang mga pasaway na pulis upang maibangon ang imahe ng pambansang pulisya. We are law enforcers. We are catering yung violators of the law. Tumanggi naman ang opisyal na pangalanan ang mga kabilang sa hawak nilang listahan, subalit ang mga ito aniya ay may mabibigat na violations at reklamo. We'll be working on those lists. That's why we'll be categorizing and prioritizing those reports. But that will be validated before we'll conduct the proper operation. Inumpisahan na rin aniya niyang pulungin ang mga tauhan na magsasagawa ng counter-check sa bawat sumbong at reklamong matatanggap. Meron na kami mga 70. But more are coming. More are coming at nagre-recruit po kami na iba pang personnel at inaayos po ang pag-vet sa kanila. Nagkaroon ng background investigation. Kumpiyansa naman si Malayo na walang bahid na anomalya o kaso ang mga miyembro ng CITF dahil isa aniya ito sa kanilang requirement bago mapabilang sa grupong naatasang maglilinis sa organisasyon. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 50 reklamo na natanggap ang CITF sa pamamagitan ng text messages at 3 walk-in mula nang ilunsad ang kanilang hotline. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Umapela si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa media na huwag silang pagsabungin ng ibang ahensya ng pamahalaan. At mula sa Camp Crame, nagbabalik si Lea Ilagan live. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Wyla. Yan nga ang pakiusap ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa magkasunungat nilang pahayag ng Philippine Drug Enforcement Agency hinggil sa Korean Mafia. Nauna na kasing sinabi ni Chief PNP na inaalam pa nila ang existence ng Korean Mafia sa bansa, partikular sa Region 7. Subalit kinumpirma naman ng Philippine Drug Enforcement Agency na mayroon ngang mafia ang mayayamang Koreano na bumibiktima sa mga kapwa nila Koreano. Matatandaang maging si Pangulong Duterte ay sinabing mayroong Korean Mafia sa bansa, base na rin sa report ng Regional Director ng Region 7. Pakiusap ng pinuno ng pambansang pulisya, huwag naman silang pag-awayin ng PIDEA dahil iisa lang naman ang kanilang layunin at ito ay upang buwagin ang mga sindikato at papanagutin ang mga nasa likod ng mga krimen. Balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan, live mula sa Camp Crame. At sa
iba pang balita, naghahakot ng mga gamit na pwede pang mapakinabangan ang mga residente ng Parola Compound sa Tondo, Maynila na nasunugan kagabi. At mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Go ahead, Aiko. Magandang tanghali, Wayla. Kasalukuyan pa rin nagsasalba ng kanilang mga gamit na pwede pang mapakinabangan ang mga residente sa Barangay 20 Parola, Tondo, Manila. Hindi pa rin na ililipat sa evacuation area ang karamihan sa mga residente dahil ayon sa mga ito ay inaayos pa ng kanilang kapitan ng barangay ang kanilang lilipatan. Hindi na rin halos madaanan ang kalye papasok ng Manila International Container Terminal dahil doon nakahilera ang mga gamit at doon din na malaging maging ang mga residenteng nasunugan. Bagaman may mga nailikas na sa Delpan Covered Court malapit sa Parola, Tondo, Manila, nasa tinatayang halos 9,000 pang mga residente ang kailangang mailikas sa mga evacuation area. Nakapila ang libong mga residente sa loob ng Delpan Covered Court upang makapagpalista naman sa barangay officials at makuha ang kanilang bilang para sa itatalagang evacuation areas para sa kanila. Matatandaang kagabi ay mabilis na kumalat ang apoy sa mga nasunog na bahay sa Barangay 20 Parola Compound sa Tondo, Manila na nagsimula umano bandang alas 8 kagabi. Batay sa mga salaysay ng mga residente, nahirapang makapasok ang mga bombero upang maapula ang apoy dahil may mga container vans din na dumadaan sa lugar. Ayon sa kapitan ng barangay na si Bong Parse, hindi bababa sa 5,000 bahay ang nasunog na gawa sa light materials at higit kumulang 10,000 pamilya umano ang naapektuhan sa nangyaring sunog. At ayon naman sa Bureau of Fire Protection, umabot ang sunog sa Task Force Delta. Wala pa namang naiulat na casualty at hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na inaayos at inaapula ang apoy sa mga lugar na mayroon pang lugar na nasusunog pa. Inaalam pa rin ng otoridad kung magkano ang kabuang pinsala sa nangyaring sunog. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Wayla. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, live mula sa Maynila. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihahatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Maayong udto, Deb! Yes, daghang salamat, Sor, ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Gilusad sa Philippine National Police ang Oplan Bakbak sa dakbayan sa Bacolod nga ang tumong nga masumpo ang krimen sa syudad. Ani ang report ni Dalen Moreno. Bangod sa padayon nga pagtaas ang kagrabe sang krimen sa Bacolod City, 120 ka mga pulis ang gindeploy sang City Police Office agud ipatuman ang Oplan Bakbak o Bacolod Batok sa krimen. Tuyo sang programa nga ini nga matap na ang krimen, ilabi na gid ang mga street crimes, kapareho sang pagpangawat kag pagpaniro. Mga street crimes and all other crimes for that matter na kayang ma-monitor ng duha ka pulis ang gindestino sa lugar nga madamo sang tawo, ilabi na gid sa mga masako nga mga inoras kun sa diin kalabanan nagakatabo ang krimen. 3 ka beses ang shifting sang masobra, 1 kagatos nga pulis agud masiguro nga may nakabantay sa mga delikado nga lugar. Magalunsar man sila sang mobile checkpoints, foot and beat patrol, kabulig ang mga tinawo sa barangay. We will study also and assess the prevailing situations, especially the trending of crimes. Then we will deploy them. Lelaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Bacolod City. Gitunan na sa City Peace and Order Council sa Cagayan de Oro City ang pagbutang og military detachment sa duha ka barangay sa dakbayan. Kinihuman sila makadawat og report nga adunay armado nga lalaki nga mag-atuan niini. Kinahanglan daw nga pangandaman sa lokal nga kagamhanan ang posibilidad sa terrorism attack, labaw nga duol ra ang Cagayan de Oro City sa Bukidnon nga ilhado nga NPA infested area, susama sa Misamis Oriental ug Lanao del Sur. Samtang andam sab ang Philippine Army sa 41D sa Cagayan de Oro sa posible nga pagsung sa rebelde nga NPA. Of course, rest assured na once we conduct our operation, that will be in consonance with the in compliance with our law. So once we pursue the NPAs, alam po natin maraming maapektuhan. Ngayon na nakikita natin na ganun yung guidance si President.
Ining bahin, giauhag sa Committee on Agriculture and Food sa Senado ang mga mag-uuma nga adunay abilidad nga i-convert sa tourist farm ang ilang yuta nga giumahan aron makatabang sa pagdako sa ginansya. Si Randy Forastero sa maong report. Hinihikayat ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairman Senator Cynthia Villar ang mga magsasaka na suportahan ang pagpapalakas ng farm tourism sa bansa. Ayon kay Senator Villar, malaking tulong hindi lamang sa pagpapaunlad ng turismo kundi karagdagang kita para sa mga magsasaka. So ito yung sinasabi ko sa mga farmers na may farm, that you can convert your farm into a tourist farm and at the same time a farm school. So kikita ka pa sa mga turista, kikita ka pa sa pagtuturo, and then may kita ka pa talaga doon sa farm, the original farm. So lumalaki ang kita. So with this, lalong hindi titigil ang mga farms. Kasi ang intention natin is for farmers to really continue their family farms kasi yan ang ating pag-asa sa food security in the future. Bukas anya ang kanyang opisina upang magbigay tulong sa mga interesadong farmers. Yung may mga farm, tumawag lang po kayo sa opisina ko sa Senado. Kami po ay tumutulong para ma-accredit kayo na farm school. I want a farm school in every town in the Philippines. Ilan lamang sa mga kilalang farm tourism sa Pilipinas ay ang Costales Nature Farms in Mahayhay, Laguna, Philippine Carabao Center sa Nueva Ecija at ang Paradiso Farm sa Mindez, Cavite. Itinuturo dito ang mga makabagong pamamaraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Iba't ibang pamamaraan para mapaganda ang isang farm at maging kahali-halina na pasyalan. Kaya patok na patok ito sa mga turista at maging sa mga estudyante para sa educational field trips. Gaya ng kasisimula pa lamang na taunang Power of Tree Festival sa Paradiso Team Farm. This is the Power of Tree Festival, which is, tatlong meaning noon. One, first it's tree, puno, no? Because we give power to the tree in awareness in agriculture. No? The second is Power of Tree, which is crops, no? Alright, and crops and activities, no? And then second, the one is livestock, which is the animals for the farming, and then the vegetables, which is what you see and what we're really also pushing. Ang Power of Tree Festival ay tatagal hanggang sa March 25. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Og kana ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo floor. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod, New England Patriots nagdaos ng victory rally sa Boston matapos magkampiyon sa Super Bowl. White House kumpiyansang papanigan ng U.S. Circuit Court of Appeals ang kinukwestiyong immigration policy ni President Donald Trump. At halos 5,000 Bicolano na tulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Partners in Public Service. Sumigabo ang pagbubunyi ng mga fans nang lumabas si quarterback Tom Brady sa malaking rally, dala ang Super Bowl trophy na kanilang napagwagyan sa NFL Championship. Sigaw ni Brady, and I quote, "One more, I told you we're going to take this sucker home," unquote. Ayon kay Brady, nagawa nila ito dahil sa kanilang libu-libong fans sa victory rally na ginanap sa Boston City Hall. Isang greatest comeback sa kasaysayan ng Super Bowl ang isinagawa ni na Brady nitong linggo, Lunes dito sa Pilipinas upang may panalo ang makapigil hiningang kampyonato laban sa Atlanta Falcons 34-28. Dahil sa panalo, tinanghal si Brady na unang quarterback na nagwagi ng 5 Super Bowl championship at sa edad na 39 ay pangalawa sa pinakamatanda bilang quarterback na nanalo ng pinakamalaking premyo sa NFL. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Thiel. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe.
White House Press Secretary Sean Spicer is confident that the Trump administration would prevail as U.S. Appeals Court considers the legality of President Donald Trump's immigration order. Trump cast his travel ban on people from 7 Muslim-majority countries as a key element of national security. The 9th U.S. Circuit Court of Appeals in San Francisco heard the arguments this morning from Justice Department lawyers and opposing attorneys for the states of Washington and Minnesota about whether to restore the ban. Critics call Trump's ban discriminatory against Muslims and have questioned its value as a security measure. Tonight is about the restraining order. It has nothing to do with the merits of the case. And that's why I think we feel confident. The question is, does the restraining order get lifted or not? Meanwhile, the U.S. Army will grant the final permit for the controversial $3.8 billion Dakota Access oil pipeline after President Donald Trump orders to expedite the project despite opposition from Native American tribes and climate activists. The administration of former President Barack Obama delayed completion of the line pending a review of tribal concerns and last year ordered an environmental study. The line could be operational in June if the permit comes quickly. And in other news, businessman Jovenel Moise was sworn in as Haiti's new president on Tuesday, ending political stalemate that lasted more than a year. Moise, a banana exporter who inherits a flagging economy and a bitterly divided population, took the presidential oath in a ceremony in Port-au-Prince before going on a tour around the National Museum. Moise was declared the winner in January of an election initially held in 2015, which then had to be rerun more than a year later because of voter fraud allegations. Moise has vowed to create thousands of jobs by providing duty-free preferences for certain light manufactured goods. And to stimulate the textile industry, a top employer which accounts for most of Haiti's national export earnings. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, for the latest around the globe. Ikinatuwa ni Broadway star Miss Lea Salonga ang mainit na suporta ng ating mga kababayan na nanood ng kanyang concert sa Sydney Opera House sa Australia. Narito ang report ni Nina Bascon. Nagdaos ng konsyerto nitong weekend sa Sydney Opera House, Australia ang actress at world-class singer na si Lea Salonga. Sa isang eksklusibong panayam sa UNTV News, ibinahagi niya ang kanyang kagalakan sa mainit na suporta ng ating mga kababayan sa kanyang musical concert. It was a really great crowd and so it felt like a really wonderful interaction, and they laughed at jokes. They really responded to the music that we were playing, and by the very end, with the second encore, people were up on their feet and just dancing and singing. And kasamang nagtanghal ni Lea ang Sydney Symphony Orchestra at ang kanyang kapatid na musical director at conductor na si Gerard Salonga. It's very nice, and it's sulit ang bayan. And then I wish more song. Magaling pa rin siya hanggang ngayon. Magaling yung mga kanta niya. 11 years na kami dito, ngayon lang kami nakapanood ng concert niya. Ibinahagi rin ng Broadway actress ang kanyang pananaw sa kanyang career at nagbigay rin ng payo sa mga nais magtagumpay sa larangan ng performing arts. That is the best thing that any performer, actor, actress could ever hope to achieve, that you look at everything with, not being too serious about everything and having a sense of humor and not taking things too seriously. Then that's probably the biggest achievement of my entire career, that I can laugh at everything. Matapos ang Opera House concert, pinaghahandaan naman ngayon ng aktres ang nalalapit niyang birthday concert sa Pilipinas. At bilang isang Pilipino, proud si Lea sa bagong henerasyon na nagpapakita ng mga talento, lalo na sa larangan ng pag-awit. So I'm proudest of other people's achievements when I see another generation of performers, like younger than myself, that are doing extremely well and who proudly say that they're Filipino. Muli rin nagpasalamat si Lea sa mga taong walang sawang sumusuporta sa kanya. Nina Bascon, UNTV News and Rescue, Melbourne, Australia.
Halos 5,000 mga mahihirap nating kababayan sa 3 bayan sa Bicol Region ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV, Members Church of God International at Bagong Henerasyon Party List. May report si Alan Manansala. Ang mga lalawigan ng Catanduanes at Albay ay kabilang sa mga pinakalubhang naapektuhan ng bagyong Nina noong Disyembre nung nakaraang taon. Nasa 200,000 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa hagupit ng bagyo. Hindi lamang ang pangkabuhayan ng mga ito ang naapektuhan, kundi maging ang kanilang mga kalusugan. Kaya naman ang matanggap ang liham mula sa ilang mga lokal na opisyal na humihingi ng karagdagang ayuda, hindi nagdalawang isip ang UNTV at agad na nagpadala ng tulong sa mga kababayan nating Bicolano. Katuwang ang Members Church of God International at ang Bagong Henerasyon Party List na ilan sa mga partner in public service ng himpilan, nagsagawa ng malawakang medical mission sa 2 bayan ng Catanduanes at isa sa bayan ng Albay. Ako po ay nagagalak sapagkat sa loob po ng ilang araw, kagad po tayong tinugon at nagpadala po sila dito ng mga kinatawan upang bisitahin po yung ating lugar. Actually, nagulat po ako kasi pagkapadala ko ng request, the same day mayroon po kaagad na response, positive response, at I am not, hindi ko inaasahan na ganun karaming doktor ang darating. Grabe po ang pasalamat po ng mga Pulanggeños as a whole and of course ng LGU Pulangi dahil po napagbigyan po ang request ng bayan ng Pulangi para umabot sa halos 5,000 kababayan nating Bicolano ang napaglingkuran sa libreng medical adult, pediatric at optical consultation, dental extraction at laboratory tests. Bukod pa rito, ang mga nabigyan ng mga gamot para sa kanilang mga karamdaman at nagpagupit ng libre. Lubos naman ang pasasalamat ng ating mga mahihirap na kababayan sa ilang lugar sa Bicol Region na natulungan sa halos 3 araw na public service. Nagpapasalamat din ako dahil maganda ang ginawa ng mga tao dito na tatabang sa gamot. Ganyan bagay, walang ibibili, mapunta dito. Ako'y minsan di ko na maano yung expression ko sa tuwa ko na ganito, lalong-lalo na sa ang dating Dan Foundation na walang sawang pagtulong sa amin despite na napakalayo namin, Islang Catanduanes. Malaking tulong po na kung saan po na kami po ay nanandaanan pa lang ng Typhoon Nina na kumbaga ang mga moral po ng aming mga kababayan. Samantala, maliban sa libreng medical mission, nagkaloob din ang UNTV, MCGI at ang Bagong Henerasyon Party List ng mga relief goods sa isang barangay sa Birac, Catanduanes bilang tugon sa kahilingan ng mga lokal na opisyal sa lugar. Ang gawaing ito ay natutunan natin, iminulat sa atin ni Brother Eli at ni Kuya Daniel na every time na tayo may chance na makagawa ng mabuti sa kapwa, lalo na doon sa mga nangangailangan kagaya nito na talaga namang medyo kapos sa kanilang kabuhayan, isang bagay na ikinagagalak ng ating pusong marating sila nang walang anumang kapalit. Alan Manansala para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.